Ginagawa mo. Magandang umaga sa lahat. Meron pala tayong kaibigan na magpapagawa ng crayfish cage. So, 2 layer at ginuhit ko muna ito siya nang naaayon sa sukat na gusto niya para nang malaman ko din kung ilang tubular ang kakailanganin at magkano perang gagastusin. At ito na, bumili na tayo ng 8 tubular size 3/4 by 1.5 ang kapal. So ito na, pinagpuputol-putol ko na siya guys para nang sa ganun, mabilis tayong matapos sa pag-fabricate nito. Kasi medyo malaki ito siya at saka maselan. Siyempre, kailangan iskwalado yan. So, iniskwalahan muna natin yan. So, napansin nyo, yung isang tubular, halos isang buo. Tinupi ko siya, 45 degrees ko muna bago ko siya iniskwala at inispat-ispat. Alright. At eto na siya, sa isang buong araw nating pagwe-welding, nakabuo na ako ng 4 na frame. So 4 na frame actually yung kakailanganin ko. At inaakyat ko na siya dito sa tuktok sa rooftop ng kaibigan natin ni Kuya Jun. So sightseeing muna tayo sa rooftop. At ayun nga pala yung kanyang crayfish cage na maliit, 2x4 yung sukat at mayroong blue na trapal. At nga siya nga pala, pinapakilala ko sa inyo ang Venice Grand Canal ng Taguig, Pateros. O, di ba? Malinis ang usapan natin. At ito na, nabuo ko na yung pangalawang cage. Ayan. So, tirik ang araw, sa araw ng Huwebes. Grabe. At dito sa part na to guys, tinatapat ko na tong pangalawang frame. Ito yung pang second layer. So, may paa siya, no? Actually, hindi ko yan siya i-ispat. Ang i-ispat ko yung suksukan niya kasi gusto nung may-ari is natatanggal yung isang layer. At sa pangalawang layer na yan sa itaas ay mayroong 3/4 na nakaabang para suksukan din sa pangatlong layer kapag gusto niya magpadagdag. Ganito, aray ko, nalaglag pa yung binuo ko. Kailangan ko kasi yun guys na kailangan ko yung 1x1 tubular i-spot dyan sa mga yan, sa bawat paa. Kasi sinusuksok nga siya dyan. Okay, so kailangan mabuo ko muna yan, ma-align ko muna yun siya bago ko siya ispatan. Kailangan nakaporma na siya para yung trabaho natin tuloy-tuloy. Kaya lang, dahil nga mamadali tayo, kaya yun, sumabit na sa puwet natin, nalaglag pa, so ulit na naman. Kaya ako nagmamadali dito guys kasi uulan na, madilim na ang panahon yung mga oras na to, mga mag-aalas 2 pa lang ito. So ito na, ligpit tayo. Ulan! Ligpit mo tayo. Ayan guys, hindi pa natin natapos. So ito yung outcome niya dapat. So yun na lang yung suksukan ang hinantay ko. Pero umulan, okay lang. Baka tumila mamaya. So pintura na lang tsaka ispat-ispat unti. Hirap. At sa sobrang lakas ng ulan, yung building ng mga yan, nawala. Tinan mo. O, di ba? A few moments later. At eto na, bumalik na yung building sa support. Humihila-tila na yung ulan. So, nag-aantay na lang tayo dito ng humina pa siya at mawala yung mga ambon-ambon para mapagsimula na naman tayo muli. Alright? So, kahit na may tubig-tubig pa sa flooring na yan, tinuloy ko pa rin yung paggawa para nang sa ganun matapos natin siya sa araw na to.
So nakatungtong na lang tayo sa soft drink cage ni Kuya John para may ispat-ispat ko ang lahat at mapinturahan na din. Medyo hassle lang ang paggawa ko nito mga boss kasi lilipat ako, tatanggalin ko na naman yung welding machine at isasabit ko na naman siya dun sa kabilang dulo para may align ko ng maayos, maispatan ko para nasa align siya at sa eskwala siya. So medyo hassle lang, pansin niyo yung tubig, di ba? Supposedly dapat nakalapag lang yung welding machine ko sa ground floor. Pero dahil nga may tubig, hindi ko siya pwedeng ilapag sa ganyan. So ang pwede ko lang ilapag yung mga soft drink cage na paglalagyan ng welding rod at pagpapatungan ko din. So kaya tsinaga ko talaga to siya kahit na medyo may tubig-tubig. Kaya lang, ingat din talaga kasi kuryente po yan. At pagkatapos ng welding, ito na, magfi-finish tayo ng epoxy primer gray paint. A few moments later. So ayun guys, tapos na tayo sa ating project. Yan. So sa mga nagtatanong, no, ang project na ito ay para sa crayfish. So dalawang layer lang yung ginawa natin according to the owner. Ayan, isa at saka dalawa. Hindi to, espasyo lang to para may, kung kukunin mo yung crayfish or maglilinis ka, mayroong awang dito. At the same time, ito naman siya, kung ayaw mo ng isang layer sa itaas, pwede siyang tanggalin. Itanggal po yan siya. So meron siyang suksukan dito. Lahat po yan, ayan, kabilaan, ayan. Bali 8 suksukan po yan. And matibay rin po yan dahil meron siyang tukod sa gitna, dalawa, maliban dun sa poste na 4. So ang sukat po nito ng tubular ay 3/4, tapos yung suksukan is 1/1, and then ang kabuang sukat po nito 8/4 feet. So yun po yun. Sa actual size niya is 8.3, 8 feet and 3 inches, 3.5 inches. Ayan. So natapos na, napinturahan na natin. Buti yung ulan tumigil din after almost 30 minutes, no, na buhos ng ulan. Ayun, malinaw yung sapa, malinis pala, hindi malinaw. Ayan. So nandito tayo sa rooftop ni Kuya Jun. So ito yung crayfish niya. Ayan. Lagyan natin ng flashlight. Ayan, hindi makita. Ayun, tatakbuhan yung mga gapi. So gapi ang makikita natin yun dahil yung crayfish is nandito sa loob ng mga PVC. Yan, nandyan PVC. So sa mga nagtatanong, yung mga gapi na yan, yan po ay kumakain ng kitikiti. So itong tubig na to, walang kitikiti yan kasi meron niyang gapi. Ayun, oh, laki ng crayfish, oh. Kuya Usog, ayan. Kita nyo ba guys? Laki ng sipit niya. Lalaki siguro to. Ayun. So ito yung dati niya. Ang sukat nito ay 4/2 feet. Ayan, 4/2 feet yan. So maliit siya kumpara dun sa ginawa natin. Ayan. So ayun, maraming salamat sa inyong panunood, and don't forget to like, subscribe, at sa mga gusto magpagawa, comment down below lang po mga bossing. Ayan. Ang kapal po ng tubular nito ay 1.5 sa mga nagtatanong, 1.5. So basa pa yan, hindi pa natin may demo sa inyo kung paano siya kalasin. So nakakalas po yan buo. Okay. So guys, maraming salamat.
Ayan, inabot tayo ng ulan. Buti na lang hindi tayo masyadong nabasa. Ayos lang yan. Sa importante kapag nagwe-welding tayo, dapat hindi tayo magbabasa ng kamay, lalo na yung mata, para hindi tayo mabulag, para makapagtrabaho pa tayo ulit bukas. Alright, maraming salamat. Bye-bye.